Asa na Magandang ba? umaga Ayan. po, Tita Winnie. Magandang umaga sa lahat po ng nanonood ng Winner sa Live. Okay. Good morning. Good morning. Luis, paki-explain naman sa amin ano tawag dito? Paano ka mako-consider na practical na mommy? Well, like po si Tipid Mommy, si Gracie, at saka po si Wais na Mommy, ganun din po ako. Mm. Pag kunyari meron ako mga kailangang bilhin, I make sure na hindi ko lang tinitignan yung price tag na, ito yung pinakamura. Kundi tinitignan ko rin po yung quality dahil naniniwala ako sa lahat po ng nilalabas nating pera, kailangan isipin natin na magtatagal ito, Oo. na matibay ito, at mapapakinabangan nating lahat. Kasi sa ganung paraan, yun nga, iwas tayo na pa-repair, na mas lalo tayong mapapagastos. So, ganun po ako naging practical. Yun. Plus, syempre, marami din po tayong mga rackets. Kailangan natin gamitin yung mga gift na talent sa atin at skills ni God. Kasi naniniwala ako, way of God's provision para po sa atin. Oo naman, tools yon na ibinibigay Yes. sa atin ni Lord. Siguro sa pag-grocery, Luis, magbigay tayo ng tip, kasi usually, ang tawag dito, tingin lang ng mga mamimili diretso. Hindi nila nakikita na meron pang produkto sa ilalim at saka sa ibabaw na usually better choices, right? Yes. Dati din po ako sa marketing corporate din po ako nagtatrabaho before. So, yung even yung placement po sa shelves, sa groceries is part also of marketing and merchandising. So, kailangan po talaga tayong mga mamimili. Kapag nag-grocery tayo, titignan talaga natin yung mga naka-display. Kasi minsan meron tayong brand na talagang gusto dahil alam na, nasubukan na natin yun. And like si Wais Mommy, na-review na rin po yun ng mga ibang mga nanay, hindi natin siya mahanap dahil sa placement. So, kailangan tayong talagang kapag namimili tayo, tinitignan natin lahat ng shelves sa supermarket, titignan natin yung presyo, syempre, yung quality. So, para nakakasigurado po tayo na ang nabibili po natin is kalidad and dun sa makakatipid tayo. Lalo na yung kapag mga bundle-bundle, yan, sa mga chikiting natin na mahilig mag-snacks, di ba? Mas makakatipid tayo kung kunwari bumibili tayo ng packs of 10 kesa yung tingi-tingi na isa. Yun. Pero be sure na yung packs of 10 na yun, mako-consume mo, di ba? Kasi yung iba bili lang bili, nag-hoarding, di ba, Luis? Yes, yun din po pala. Importante nagkakaroon tayo ng meal planning. Tapos, importante din na meron tayong grocery list. And syempre, bilang nanay, mas importante din at dapat alam natin kung gaano ba yung konsumo ng buong pamilya sa pagkain para alam natin kung eksakto lang yung ipapamalengke natin. Mababawasan po yung mga food wastes. Yan. Sa grocery, it's the same thing. So, maglista po tayo kung ano yung mga kailangan natin and stick to the budget. Kung may extra budget, then ayun, pwede nating parang pampasalubong or treat sa ating mga chikiting. Ang tawag ko dyan, Luis, capriccio. Yes! Today, may extra tayo. So, today is Capriccio Day. Yes, Capriccio Day. Meron akong question sa iyo, Luis. Is it okay to experiment? Like, for example, ako kasi, nagko-compare ng mga produkto. May mga produkto ako na-discover na mura or kasing mura tapos kasing pareho ng quality. Pero before I discovered, I know that, nag-e-experiment ako. Pareho tayo, Tita Winnie. Nag-e-eksperimento din ako. Kasi hindi natin malalaman na effective pala yung isang produkto or dekalidad pala yung isang produkto kung hindi natin aalamin din. Sometimes, naniniwala tayo, syempre sa reviews po ng mga ibang kananay natin, di ba? But
we can also start experimenting para tayo naman pwedeng makapagbigay ng info and review para sa ibang mga nanay and i-share natin sa kanila kung paano tayo lalong makakatipid. Oo, tsaka anong tawag dito? From your experience, hold on. Ang key lang dito pag mag-experiment, huwag kang bibilin madami agad. Diba, Yes. Luis? Oo. Yes, tama, Tita Winnie. Konti-konti lang muna hanggang sa, or meron din naman akong experience. Nung konti lang binili ko, okay siya. Kasi syempre, malinggit lang ang gamit mo. Pero nung madamihan na, parang, hindi na siya effective. So, nalalaman ko rin, parang research din, na hanggang ganito lang ang capacity niya, hindi na pwede mag-exceed. Yes, Ang yes. saya. Kaya maganda din na eksperimento tayo kasi tayo mismo na nalaman natin na ay okay pala itong produkto, eto pala hindi okay, mas makakatipid ako dito. Doon tayo nagkakaroon ng decision making natin on the purchases that we make. So parang pwede tayong mag-switch or pwede tayong bumalik sa nakasanayan na natin dahil nalaman na natin through our experiment na okay pala ito. Yan. Meron kang social media sites, Luis? Yes po, Tita Winnie. Makikita niyo po ang mga sharings ko sa aking blog, www.mommypracticality.com. And I'm also po on Facebook, Instagram, and pati po TikTok. Hanapin niyo lang po Mommy Practicality. Yeah. Meron din po akong community, Mommy Community PH by MP. Ayan. Salamat po. Hold on, Luis. Bilang ikaw ang aking last mommy for the day, winner mommy for the day, ano ba ang last words mo para sa ating ng mga nanay dito sa Winners Alive para maging tuloy-tuloy na maging winner? Para po sa akin, ang pagiging winner, lalo na sa ating mga purchases, kung gusto po talaga nating makatipid, ay titignan din po natin yung kalidad ng ating mga binibili. Importante din na tayo po ay nagpaplano ahead ng ating mga purchases para maiwasan po natin yung mga wastage. Dahil dun po, pag may waste, hindi po tayo nakakatipid. And also, kung maaari, apart from saving at budgeting, mas maganda din po na ating tignan ang ating mga sarili kung meron po tayong mga other skill set, mga other talents na pwede pa po nating pagkakitaan para meron din po tayong income generating na ganap sa ating mga buhay. Kahit po kayo po ay stay-at-home mom or even if you are full-time working, pwede din pong maging sideline ito kung gusto nyo po talagang mag-earn po ng extra. Para maging winner tayo sa life. Salamat. Salamat, Luis. Maraming salamat. Thank you, Tita Winnie. Maraming salamat po sa lahat na nanonood ng Winners Alive. Thank you ang ating mommy practical, si Luis Santos. O winner ang mga mommy natin.